Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bago matapos ang first quarter ng 2024, ang Pilipinas ay papasok na sa supersonic age. Ito ang naging pahayag ni National Security Council or NSC spokesperson Jonathan Malaya sa isang interview sa telebisyon. Ang tinutukoy na ito ni Malaya ay ang paparating na BrahMos missile system na manggagaling pa sa bansang India. Ihahatid ng India ang BrahMos cruise missiles sa Pilipinas sa lalong madaling panahon na bahagi ng purchase agreement na nilagdaan noong taong 2022. Ayon sa ambasador ng India sa Pilipinas na si Shambhu Kumara, wala silang timeline sa ngayon pero pipilitin na lang madala kaagad sa Pilipinas ang BrahMos missiles. Noong Enero 2022, ang Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng NOY Defense Secretary Delfin Lorenzana ay pumirma ng kontrata para sa pagkuha ng shore-based anti-ship missile system na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos. Inihayag ni Lorenzana na ang BrahMos missiles ang pipigil sa anumang pagtatangka na pahinain ang soberanya ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Ang missile system na ito ay may pambihirang kakayahan na tiyak na magpapaalarma sa puwersa ni Xi Jinping. Ayon sa National Security Council ng Pilipinas, matatanggap ng ating puwersa ang ground system nito ngayong Pebrero habang ang mga mismong missiles naman ay marireceive natin sa Marso nitong taon din. Sa pagdating ng mga ito sa ating bansa, sigurado ang China ay mag-iisip na naman ng paraan upang tayo ay kanilang matapatan na palagi naman nilang ginagawa. Hindi sila basta-basta nananahimik na lamang habang pinapasikatan sila ng ibang mga bansa. Nais kasi ng China na sila lamang ang nasa entablado at ang palaging panalo pagdating sa palakasan at pagandahan ng mga armas pangdigma. Ayon sa BrahMos Aerospace website, ang kumpanyang ito ay isang joint venture sa pagitan ng India-based Defense Research and Development Organization and Russia's NPO Mashinostroyenia. Naitatag ang kumpanyang ito noon pang taong 1998 kasunod ng naging kasunduan na nilagdan sa pagitan ng mga bansang India at Russia. Ang missile na ito ay ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo. May tuturing itong milestone para sa India at sa Pilipinas. Para sa India, ang BrahMos kasi ang kanilang pinakamalaking foreign export agreement sa kanilang kasaysayan. Habang para naman sa Pilipinas, ito naman ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon tayo ng ganitong kalakas na armas sa ating arsenal. Sa mga lumipas kasing dekada ay naging usap-usapan ng pambihira nitong lakas at ayon sa BrahMos, ang armas na ito ay maaaring sirain ang buong mundo. Ang BrahMos missile na ito ay kayang lumipad ng may bilis na 3 beses kaysa sa speed of sound. Dahil dito ay halos imposibleng maharang o ma-intercept ang missile na ito. Meron itong range na aabot mula 300 hanggang 500 kilometro. Higit na mas malayo ito kumpara sa ibang mga cruise missiles. Kaya nitong magdala ng nasa 250 kilong submunition at ang BrahMos ay isa ding nuclear capable. Ang BrahMos ay isang 2-stage missile na may solid propellant booster engine sa kanyang first stage na nagbibigay ng supersonic speed tsaka ito hihiwalay. Dahil na din sa stealth technology at guidance system na may mga advanced software ay mas dumami pa ang mga special features ng missile na ito. Kung ikukumpara sa ibang mga state-of-the-art subsonic cruise missiles, ang BrahMos ay may 3 times more velocity, 2.5 to 3 times more flight range, 3 to 4 times more seeker range at 9 times more kinetic energy. Meron din itong identical configuration sa kalupaan at karagatan. Ginagamitan din ito ng Transport Launch Canister o TLC para sa transportasyon at launching nito. Ang pagkuha ng Pilipinas ng bago at malakas na cruise missiles ay isang malaking hakbang para sa ating bansa upang ipakita sa mundo na may kakayanan tayong ipagtanggol ang ating sariling bansa.
Wala man tayong sariling mga modelo ng armas na magagamit natin laban sa panghihimasok sa mga teritoryo natin ng ibang mga bansa, patuloy naman tayong makikipagtulungan sa ibang mga bansa upang masiguro natin ang seguridad ng ating mga nasasakupan. Ang bansang India ay kilalang malapit sa Pilipinas at pawang ipinaglalaban ng karapatan sa teritoryo laban sa China. Tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas at magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at India. Ito ay kasunod ng kanyang pakikipag-usap sa punong ministro ng India na si Narendra Modi. Ayon kay Marcos, nagagalak siya na makausap sa telepono ang Prime Minister ng India at naniniwala siya na may magandang indikasyon ito sa relasyon ng dalawang bansa. Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, alam nyo ba na isa sa mga makasaysayang tao sa mundo na dumalaw sa Pilipinas ay nagmula rin sa bansang India? Siya ay si Indira Gandhi. Siya ay ikatlong Prime Minister ng India na naglingkod ng tatlong magkakasunod na termino. Anak siya ng pinakaunang Prime Minister ng India na si Jawaharlal Nehru. Nakilala si Indira dahil sa kanyang agricultural reforms at authoritarian policies. Ang kanyang pagiging tila kaaway ng mga Sikh ay nagbunga ng kanyang biglaang pagkamatay. Pinatay siya ng isa sa kanyang mga bodyguard na isa palang Sikh noong taong 1984. Ang Sikh o Sikhism ay isang uri ng relihiyon sa India tulad ng Buddhism, Hinduism at Jainism. Noong Oktubre 1981, si Indira Gandhi ay nagkaroon ng official na visit sa mga bansang Indonesia at sa Pilipinas. Sinalubong siya sa Maynila ng nooy Pangulo na si Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos. Alam nyo rin ba na ang bansang India tulad ng bansang Pilipinas ay nakikipag-iringan din sa China pagdating sa teritoryong nasasakupan? Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa China, ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India ay parte ng timog bahagi ng Tibet na isang rehiyon sa China, habang gate naman ng India na ang Aksai Chin na teritoryo ng China ay parte ng Ladakh na isang rehiyon sa India. Suma total, nasa halos 120 square kilometers ang sukat ng kabuuang lupa ang kanilang pinag-aagawan. Pinaniniwalaang nagsimula ang agawan noon pang taong 1940. Noong panahong iyon, ang India na nasa pamamahala ng mga Briton at Tibet ay nagkaroon ng tinatawag na Simla Convention, kung saan pareho silang sumang-ayon na ang Arunachal Pradesh ay gawing border na lamang sa pagitan ng dalawang bansa na tinawag nilang McMahon Line. Wala itong naging problema sa New Delhi, subalit ang Beijing ay hindi kinikilalang naturang border. Noong 1962, nagkaroon ng halos 4 na linggong bakbakan sa pagitan ng China at India sa nasabing McMahon Line. Patuloy ang pag-aagawan ng bansa hanggang sa magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Noong Hunyo taong 2020, nagkaroon na naman ng bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa ang dalawang bansa ay nagkasundo noong taong 1995 na bawal silang magdala o gumamit ng kahit anong klase ng armas sa pinag-aagawang teritoryo. Nag-away ang dalawang kampo gamit ang kani-kanilang mga kamao at mga bagay na nasa kanilang paligid. Nasa halos 20 katawang namatay sa panig ng India habang bahagyang sugat lang umano ang tinamo ng mga Chinese. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang away ng dalawang bansa. Isa din ng India sa mga bansang umalma nang maglabas ng bagong standard map ang China. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng maritime ng India ang pangangailangan para sa Pilipinas at India na magtulungan upang matiyak ang isang libre, bukas at inklusibong Indo-Pacific na rehiyon. Tinukoy ni Indian Coast Guard Commandant Ravindra Kumar Srivastava ang mga lugar kung saan maaaring magtulungan ng Pilipinas at India na kinabibilangan ng blue economy, offshore mining, offshore renewable energy, maritime security and safety, sustainable management of marine resources, maritime connectivity, preservation of maritime biodiversity, at technical cooperation sa marine science. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary for Policy Planning and Coordination Patrick Chua Soto na ang maritime talk ay isang patunay ng mataas na antas ng interes sa pagitan ng Pilipinas at India na magtulungan para sa benepisyo ng bawat bansa.